Okay, so hello po mga katits, kumusta po kayo? Um, Meron po tayong i-share ngayon mga katits, no? Mag-share po tayo ng kunting kaalaman or kunting knowledge about sa treasure hunting. Kasi meron po tayong mga napapansin or nakikita na mga katits natin na ginawa nilang palatandaan. Halimbawa, ganyan, niyog. Ginawa nilang marker, no? And then pag may nakita silang mga halimbawa ganito, gawin nilang markings, no. So hindi po ganoon mga katiits, no, mali po 'yon. Yung ganyang theory po ay mali po 'yan, no. So bakit mali po? Dahil po mga katiits ay kailangan po na halimbawa ganito, kailangan po alam mo po yung kung gaano nakatagal ang puno ng niyog. Ganon din sa mga punong kahoy mga katiits, no. So ganyan po. So ang iba nakakita lang ng mga ganito ginagawa po nilang markings, no. And then kunwari nagkukumpa sila, and then dinidikod nila, no. Tapos binibigyan nila ng tawag diyan, direksyon, no. Tapos ang iba naman mga katiits, dito tayo sa labas ngayon mga katiits, no, dahil ang i-share natin po ay tungkol sa mga countersign, no. Ginawa ko lang intro ang puno ng kahoy, puno ng niyog, kasi mayroon po tayong mga nakikitang mga post ng mga katiits natin na kahit bata pa yung niyog ay ginawa nilang marker. So mali po yan, no. Dapat ang niyog ay lagpas po yan, or matanda na po yung niyog na yan, lagpas po yan sa 100 years, no. So kapag ganon, may history yung punong kahoy na lagpas sa 100 years, ay maaari mo yang gawing marker, no. Ang remarkings naman mga katiits ay di natin sigurado kung ang nakikita mong halimbawa ganito, ang nakikita mong ganyan ay gawa ng nature lang katulad niyan, or gawa ng mga nagremarkings noon, or gawa ng Pilipino lang na mahilig ukit sa punong kahoy, no. So paano masiguro na yan po ay remarkings? Dapat alam mo yung history na nagpunta dyan, nakadaan dyan ang nautusan na mag-remarkings noong 1972 or 1971. Okay, so balik tayo sa focus tayo dito sa countersign. Okay, kahit ganito kalaking bato mga katiits, no, ginagawa din ng iba ng countersign. Although mayroon tayong pinakitang mga bato na maliit na sinasabi nating countersign, dahil po yun ay klarong-klaro na mayroong bakas. Ano po yung bakas? Halimbawa ganito, ito yung bato. Kung titingnan mo yung texture niya, batong bato siya na normal na bato. Pero kapag kinating na po yan, tinabas na po yan mga katiits, at yan po ay nakuha sa ilalim. Halimbawa nakuha po yan sa lalim na 12 feet at tinabas po yan, or mayroong markings yan, yan po ay malinaw na countersign. Pero pag ganito lang, ganyan lang, hindi makuha, matigas. Kapag ganyan lang, yan po ay normal lang talaga na bato, nagkaroon lang ng curve dahil sa nature, no. Dahil sa nature nagkaroon lang ng mga ganyan. So normal po yan na bato, no. Ngayon, paano malaman? So kapag nagkaroon ang isang bagay ng anomaly, no, so, ang isang bagay na natural at nagkaroon siya ng anomaly, ay yan po ay mabibilang natin na yan po ay countersign, no. So ano po yon? Halimbawa katulad nito mga katiits, no, yan, ito po ay nakuha sa ilalim, no, nahukay po ito. So makikita po natin na tinabas siya, tinabas, no. Yan, mayroon siyang tabas, no. Yan. So siya po ay natural na bato, hindi po siya semento, natural na bato, pero tinabas po siya. Pantay po yung pagkatabas. Ngayon, bukod dyan ay mayroon siyang mga cement. So ibig sabihin,
concreting, no? Mayroong nangyayaring concreting dati, no? Bago po ito ilinagay doon. Yan. So, sa tabas pa lang mga ka-TX, mayroon ng anomaly na nangyari sa bato na ito. Sa natural na bato. Tapos, bukod dyan ay mayroong mga concrete, no? Kadikit. So, malalaman mo, katulad nito, yung cement nila dati mga ka-TX, puting-puti at pulang-pula. So, yan po. So, ito po ay galing sa dig site. Itong dalawang ito. Yan. Okay. So, kapag ganyan mga ka-TEDS, ay malinaw na po yan na yan po ay isa sa mga iniwan na palatandaan. Ngunit, ulitin ko, kapag katulad nito, halimbawa ganito ito, mahalata mo na natural lang yung pagkabiyak niya, no? So, normal na ba to? Natural yung pagkabiyak. So, hindi po ito kabilang sa countersign, kundi ito po ay natural na nangyayari sa isang bato. Okay? So, siguro naintindihan po yon at sana po ay nakabigay ng kunting idea sa inyo at nakatulong na rin, no? And then, ito masarap mga ka-TEDS. Nag-ihaw kami dito. Yan, kaya dito tayo sa labas. Yan, malapit na maluto yan. Okay? So, bago po natin i-end ang video mga ka-TEDS, pahabol ko lang po, no? Ang ganitong kurma ay mayroon po itong ibig sabihin, no? Kapag nakuha natin ito sa ilalim, mayroon po itong ibig sabihin. Ang iba sinasabing ano daw, replika ng gold bars, no? Ang ganyan, replika daw ng gold bars. So, posibleng pwedeng maging ganon, pero ang pinapahiwatig nito mga ka-TEDS ay yung direksyon, tamang kinalagyan, no, ng deposito. So posible na gagapang ka pa, no, sinking yung hukay natin, tapos gagapang tayo papunta sa tamang direksyon. So pag-usapan natin kung anong direksyon ang sinasabi nito o tinutukoy nito next video, no, pag magkaroon tayo ng time, gagawa tayo ulit ng video. Okay, so hanggang dito na lang. Bye bye.